Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, isang sakit na nakababahala unti-unting kumikitil sa buhay ng mga residente sa Zamboanga del Norte. Paano tinutugunan ng pamahalaan ang misteryong bumabalon sa sakit na ito? Marami na talagang namamatay dito, sir. Mahigit 69 people ang patay dito sa Barangay Moyo. Continuous ang diarrhea nila, mga 4 months. Kaya matagalan, kung sira ng intestines, wala nang absorption ng food. Sa kabila ng ilang programa kontra sigarilyo, bakit nananatili itong isa sa pinakakaraniwang bisyo? Alam ng nanay mo yan? Opo. Pinapayagan ka? Ano sinasabi sa'yo? Yeah. Basta't pag lang akong magnanakaw. Pag hindi na i-implement, ibig sabihin, yung mga mayors, no, yung mga barangay officials, sila ang may kasalanan kung bakit hindi na i-implement. Marami namang nagre-reklamo. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Isang maliit na bayan na bulabog nang matuklasan ng isang nakababahalang sakit. Matapos ang ilang buwan, patuloy pa rin ang pagdami ng mga biktima. Natutugunan ba ang pananalanta ng salot na ito? Zamboanga del Norte, isa sa may pinakamayamang lupain at gubat sa Pilipinas. Pero sa kabila ng taglay nitong likas yaman, nananatili itong salat sa maraming mga bagay. Sa tala ng National Statistical Coordination Board noong taong 2003, ang lalawigan ng Zamboanga del Norte ang pinakamahirap na probinsya sa bansa. At ngayon, padagdag pahirap pa sa mga residente ang isang misteryosong sakit na tila unti-unting kumikitil ng buhay sa iba't iba nitong bayan. Mahirap ang biyahe papunta sa Barangay Moyo na sakop ng bayan ng Siayan. Malalaking sasakyan gaya ng military truck at motorsiklo lang ang nakakapasok dito. Kaya madalas, paglalakad ang tanging paraan ng mga residente para makalabas-pasok sa lugar. Kinailangan ko pang dumaan sa sira-sirang hanging bridge para lang makatawid papunta rito. Dito na tayo sa Barangay Moyo, isa sa mga bulubunduking barangay dito sa Zamboanga del Norte. Medyo malayo yung biyahe, tsaka talagang dulo na itong lugar na to, kaya mahirap mabot ng kahit anong tulong. Sa health center, 2 pasyente ang inabutan naming nakadextrose. Hinang-hina at pareho manong biktima ng kakaibang sakit na tumama sa lugar. Anong nararamdaman mo ngayon at paano nagsimula yung sakit mo? Pagsugod sa akong sakit, panuhot. Dahil magdaguok akong tiyan. Ayun, magdagan-dagan ang sakit, di ari o gari. Maya-maya pa, isa pang biktima rin ng sakit umano ang isinugod. 4 na bundok pa raw ang tinawid ng mga nagbuhat kay Mang Sabino para lang madala siya sa health center. Baka sa mukha niya ang panglalata. Marami na talagang namamatay dito, sir. Mahigit 69 people ang patay dito sa Barangay Moyo. Ang mga biktima nito, tila nauupos ang katawan, gaya ni Mang Alvarez. Hindi na halos makagalaw at makapagsalita dahil sa matinding panghihina.
Sa bayan ng Siyayan, ang Barangay Moyo ang may pinakamaraming naitalang insidente ng nakababahalang sakit. Capillaриasis, isang sakit na nakamamatay, dulot ng isang uri ng parasito. Mahigit 8 buwan na mula nang unang madiskubre ang sakit sa lugar, pero patuloy pa rin ang pagkalat nito. Pumapasok sa bituka ng tao ang parasitong nagdulot ng sakit na capillaриasis. Ilan sa mga sintomas ng sakit ang matinding pananakit ng tiyan at pagtatae. Kapag pinabayaan, maaari itong ikamatay ng isang biktima dahil sa dehydration. Continuous ang diarrhea nila, mga 4 months. Kaya matagalan, kung sira ng intestines, wala nang absorption ng food. Ang mga biktima nito, tila nauupos ang katawan, gaya ni Mang Alvarez. Hindi na halos makagalaw at makapagsalita dahil sa matinding panghihina. Dahil nagtatrabaho, nag-aaral ang kanyang mga anak, mag-isa namin siyang inabutan sa kanilang bahay. Mga kapitbahay nang tumutulong sa kanyang tugunan ang ilan niyang pangangailangan. Yung anak niya, dinala rin siya doon sa sindangan. Pero, pag 7 araw lang siya doon, hindi naman siya hindi naalin yung niya, sakit niya. Oo. Tapos, pinalabas na lang namin. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Siyayan, madali lang ang paggamot ng sakit kung tutusin. Kailangan lang inumin ang gamot na libre nilang ibinibigay sa mga residente. Ang masaklap, hindi lahat ng biktima sinusunod ang tamang pag-inom ng gamot. Binigyan nga sila ng gamot, yung albendazole. Pero ang albendazole kasi, you have to take it for 20 days. Ang karamihan itong binigyan, pagkabot nila ng kainom sila ng 5 days, medyo maganda ng katawan, hindi iwanan nila yung gamot. Hindi nila itutuloy doon hanggang 20 days. Yun ang matindi kasi buhay pa yung mga itlog sa loob ng bituka ng tao. So, nag-a-active ituloy yun. Naging puspusan din naman ang kanilang pagtuturo sa mga residente ng tamang paglaban sa sakit. Meron na kami mga intervention na ginawa. Like for example, nagkanda kami ng info drive, no? We intensified information drive regarding capillaриasis, the distribution of leaflets, translated din sa dialect namin. Pero hindi lahat ng residente naaabot ng tulong at kampanya ng munisipyo. Ang iba, kailangan pang pumunta sa sentro ng barangay para makakuha lang ng libreng gamot. Kaya ang ilan, gaya ng 16 na taong gulang na si Rostelito, kahit upos na sa sakit, pinili na lang manatili sa bahay. Kay ug dadon sa dito, malipong man pud siya, kanang dili gyud niya makaya. Dadon man gyud ta namo sa center, pero reklamo man siya, wala po koy mahimo. Kay di niya makaya. Dagdag sa hirap ng mga residente ang layo ng kanilang lugar. Galing tayo doon sa kabilang bundok, kinailangan pa nating tumawid ng ilog at umakyat pa ng isang bundok para mabot lang natin yung mga biktima ng capillaриasis. Sa pamilya Otto, lahat tinamaan ng sakit. Halos butot balat na ang nanay na si Aling Lita dahil dito. Nangihina pa kayo? Muna, lang ba? Kanang di na ko ka. Makalihok na ko, pero di ba ko kabangan. Mamurag bugat. Ang iba pang miyembro na mag-anak gumaling na. Pero hindi kasing palad ang isa pa nilang anak. Ang ibang mga biktima ng capillaриasis dito sa Zamboanga del Norte ay namamatay na mismo sa kanilang mga bahay. Kaya ang iba sa layo ng mga sementeryo dito na lamang mismo sa bundok inililibing gaya na lamang ng 7 taong gulang na batang si Rina. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Siyayan, halos 600 katao nang tinamaan ng capillaриasis simula pa noong Hulyo. 18 rito ang naitalang patay. Pero marami raw sa mga biktima, kadalasang hindi na naitatala ang kaso. Yung iba kasi sir, hindi namin na-record, hindi namin na-report sa registered office sa Municipality of Siayan dahil yung iba inilibing na hindi na na-report doon.
Nagdeklara na nga ng state of calamity sa bayan para makapagpalabas ng pondo sa pagbili ng gamot ng mga nagkasakit. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na tinututukan nila ang problema. Sila nag-medical outreach palati sila dito. Bagay na hindi sinang-ayunan ng mga residente. Kung hindi napapansin ng media yun, parang wala sa kanila. Parang wala sa isipan nila na tutulungan ang Barangay Muyo sa ganong klaseng sakit. Hindi pa tuluyang naiintindihan ng mga siyentipiko ang sakit na kapilyaryasis. Pero sa Siayan, pinaniniwalaang nagmumula ang bulates sa mga hipon o isda mula sa ilog. Ang lokal na pamahalaan, hinikayat ang mga residenteng huwag nang manghuli ng kanilang makakain dito. Dito sir, mahirap talaga ang pagkain, lalo na sa ulam, dahil malayo ang dagat, malayo ang sindangan, malayo rin ang Siayan. Kung pupunta kami ng Siayan, bibili ng ulam, magpasahe pa kami ng 40 pesos. So, back and forth, 80 pesos. Ang DOH walang partikular na programa o hiwalay na departamento sa pag-aaral ng naturang sakit. Kailangan po mabago po talaga yung attitudes or behavior ng mga tao na kailangan food safety preparation. Kumain po sila ng lutong pagkain. Sa ngayon, edukasyon at information campaign ang kanilang panlaban. Malaki rin problema ang kawalan ng ospital sa bayan ng Siayan. Kami nakapasa sa kategory ng infirmary hospital, which is 10 beds, no? Kasi matagal na yata ina-applyan. Nasasanay na kami ni wala hospital eh. Actually, kahit na nung araw na wala pang kalsada itong Siayan na ito, nilalakad pa lang ito eh. Mahirap na talaga buhay dito. Bata o matanda, walang pinipiling biktima ang sakit na kapilyaryasis. Sa kabila ng iba yung pag-iingat at kampanya, marami pa rin mga residente ng Zamboanga del Norte, gaya ng Siayan, ang unti-unting pinapatay ng naturang sakit. Ilang buhay pa bang kailangan masayang bago lubusang maabot ng tulong ang marami sa mga residenteng nabubuhay malayo sa mga mata ng mga kinaukulan? Ako si Jigo Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Habang nakikipaglaro sa mga kaibigan na pawang 6 na taong gulang din, tila walang kakaiba sa kanilang mapapansin. Pero pagkatapos maglaro, may iba na silang inaasikaso. Pag-ban sa mga patalastas, pagpataw ng syntax at paglagay ng mga babala sa mga pakete. Ilan lang ito sa mga hakbang na ginawa ng pamahalaan kontra sigarilyo. Pero sa kabila nito, nananatiling isa pa rin ito sa pinakakaraniwang bisyo. Naging makabuluhan kaya ang programa ng gobyerno? Paninigarilyo, isa sa pinakakaraniwang bisyo ng mga Pilipino. Ayon sa World Health Organization, taon-taon, 20,000 Pinoy ang namamatay dahil sa mga sakit na kaakibat nito. Sa isang araw, lagpas 50 Pilipino ang nauupos ang buhay na parang sigarilyo. Bago makipaglaro sa mga kaibigan, dumadaan muna si Jerwin sa tindahan. Bili nga Mikey. 6 na taong gulang lang si Jerwin. Yan. Tinira ka na. Habang nakikipaglaro sa mga kaibigan na pawang 6 na taong gulang din, tila walang kakaiba sa kanilang mapapansin. Tira. Tira. Loko-loko. Wala ko naman. Uy, wala ko tinitiri. Naman ah. Pero pagkatapos maglaro, may iba na silang inaasikaso. Hindi na sindalo. Hindi. Gagano.
Bakit? Bakit ka nag-iossi? Kumakain lang ako sa kanila. Nagpapaysa ako. Ano ibig sabihin na nagpapaisa? Yun, naninigarilyo kami. Tumangging magpa-interview ang kanilang mga magulang. Pero alam daw ng mga ito ang kanilang bisyo. Saan galing pambili mo niyan? Ang ganyan. Sa nanay ko po. Alam ng nanay mo yan? Opo. Pinapayagan ka? Ano sinasabi sa'yo? Yeah. Basta't wag lang akong magnanakaw. Higit mo! Sa galing niyang bumuga ng usok, halatang sanay siyang manigarilyo. Nakakailangan yos sa isang araw. Mga 5, pati 4. Ayon sa WHO, 40% ng mga Pinoy teenager ang naninigarilyo at pabata pa ng pabata ang edad ng mga nahihilig sa bisyong ito. From observing the behavior of our young teens nowadays, especially the girls, mas marami akong nakikita ngayon mga batang mga babae na nag-smoke. Even when they are still in their high school uniforms. You know, they just strut around and smoke like there's no tomorrow for them. Sa ilalim ng Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Pero tila hindi ito napatutupad. Tanging Philip Morris Manufacturing Incorporated ang nagbigay ng pahayag ukol sa issue. Children shouldn't smoke. We're taking an active part, but it's everybody's action. We've run an extensive campaign through the retail stores that we call upon that they should not sell any cigarettes to minors. Ang ibang kumpanya, bagamat pinilit naming kuhaan ng panig, tumangging magbigay ng anumang pahayag. Si Mang Narciso, 12 anyos, nag-umpisang manigarilyo. Ngayon, nakaratay ang katawan niya dahil sa kanyang bisyo. Dahil sa karamdaman, nasanay na raw siyang laging may nakakabit na tubo. Kakoy, mababatay yata ang sisyo. Wala eh. Yung aking anak na kapisak ko, ako, puyat na puyat din. Magdamag kami, mag-ama. Hindi natulog. Talagang grabe itong suotak ko. Stage 4 na ang lung cancer ni Mang Narciso, kaya wala nang lunas ito. Samantalang noon eh, wala yan. Lumulubog itong aking ito. Sa paghihit-hit ng usok. Ayun pala'y sa papatay ang punta doon. Kung si Mang Narciso tumigil ng manigarilyo, si Alan, kahit na may pneumonia, tuloy pa rin ang hit-hit buga. Para kasing nahatmal ng katawan ko, kahit na masama na sa karamdam ko. Sige pa rin ako. Isa lang ang lung cancer sa maraming sakit na sinasabing dulot ng paninigarilyo. Kaya delikado raw ang pag-a-advertise nito. It's a very important factor, yung psychological effect, no? It also contributes to the continuation of smoking because sometimes patients who are psychologically dependent on the cigarette, they cannot work properly or they cannot think properly the same way as yung physiological effect if they don't have a cigarette. Mula July 2007, bawal na ang anumang outdoor advertising ng sigarilyo. Sa loob lang ng tindahan, maaaring maglagay ng poster ukol dito. Pero sa pag-iikot namin, marami pa rin ang samot-saring billboard at poster ng Yossi. Sabi ng batas, dapat noong July 2007 pa ipinagbawal ang mga outdoor advertising tulad nito. We have no outdoor signs. The outdoor signage stopped as per part of the Act.
In terms of what you will see, of course, is point of sale on stores, which is allowed under the Act. Nakasaad din sa batas na mula Enero 2004, dapat ay nakaimprenta na sa pabalat ng sigarilyo ang mariing babala laban sa paggamit nito. Habang mula Hunyo 2006, ang mga markang ito ay dapat hindi na bababa sa 50% ng nasabing pabalat. Pero tila hindi ito nasusunod. Ayon sa batas, noong 2004 pa, 50% dapat ng mga pakete ng sigarilyo health warning. Pero ang nakikita natin ngayon, halos lahat, maliliit yung mga health warning. Well, what I can say is that that's the decision that was taken in 2003. And it was a fully discussed decision based upon Congress, which we fully support. Ang mga problema raw sa implementasyon tulad nito ang dahilan kung bakit lumalala ang bilang ng mga namamatay sa pagyuyosi sa bansa. Pag hindi na i-implement, ibig sabihin, yung mga mayors, no, yung mga barangay officials, sila ang may kasalanan kung bakit hindi na i-implement. Marami namang nagre-reklamo, marami ang kinakausap na nga ang mga owners ng mga establishment. Ang pagkukulang nila ay yung pagpapatupad. Dapat yan, nagmo-monitor sila. Aminado ang DOH na sila ang naatasang manguna sa programa laban sa paninigarilyo. Pero wala silang programa na tanging nakatutok sa paglaban ngayon dito. Mula nang itigil ang Yossi Kadiri campaign noong taong 2000, bahagi na lang ito ng Mag-HL o Healthy Living campaign ngayon ng pamahalaan. This office only has 25 million budget. And hindi lang tobacco control ang nagmay-ari niyan. Marami pa. For integrated NCD prevention and control and for other programs that we have for non-communicable disease. Sina Jerwin at Mang Narciso, mukha ng bisyong ito. At ang istorya nila at ang kwento ng paninigarilyo, madaling ipagkibit-balikat na isang lumang issue. Pero ang hindi madaling itanggi, ang peligrong taglay ng simpleng pagyuyosi. Ang masaklap, ang batas at pamahalaan tila walang magawa para pigilan ang nauupos na kalusugan ng ating mga kababayan. Sa tala ng World Health Organization, isa ang Pilipinas sa may pinakamababang syntax sa sigarilyo sa Southeast Asia. And this is entirely to protect the tobacco industry. Sigarilyo ang pangunahing produkto ng tabako. Dahil sa dami ng mga naninigarilyo sa bansa, hindi nakapagtatakang isa ang industriya ng tabako sa may pinakamalaking kita sa Pilipinas. Isa ito sa mga bisyong pinapatawan ng buwis ng gobyerno. Taong 2005 nang ipatupad ang Republic Act 9334. Ito ang nagtatakda ng excise tax o sin tax sa mga produktong alkohol at mga produkto mula sa tabako tulad ng sigarilyo. Ayon sa Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines o FCAP, malaki ang maitutulong sa kampanya laban sa paninigarilyo kung itataas ang sin tax ng sigarilyo. Kung mas mataas yung tax, tataas yung buong presyo ng produkto. At pag mas mataas ang presyo ng produkto, yung mga kababayan natin na hindi kakayanin ang bumili ng produkto na yon dahil sa napakataas. So, hindi sila bibili ng ano na yon, nung sigarilyo. Mas konti ang taong bibili ng sigarilyo, but yung revenue na nakukuha
ng gobyerno ay hindi bababa. Sa tala ng World Health Organization, isa ang Pilipinas sa may pinakamababang sintax sa sigarilyo sa Southeast Asia. Ito daw ang dahilan kung bakit mababa ang presyo ng sigarilyo sa bansa. Hanggang ngayon daw kasi, ang binabayarang sintax ng ilang tobacco companies, buwis na itinakda noon pang 1997. Ang problema lang dyan is pwedeng tumaas na ang presyo ng brand na yan, pero hindi pa rin magbabago ang price classification niyan dahil according dito sa batas, ang price classification set between 1997 to 2003 will be the ones na masusunod. And this is entirely to protect the tobacco industry as well. Mababa man daw ang sintax ng sigarilyo sa bansa, malaking halaga pa rin ang nakokolekta dito. Mahigit 20 bilyong piso ang nakolekta ng pamahalaan sa buwis ng tabako at sigarilyo. Sa kabuuang halaga na nakukolekta ng gobyerno mula sa tobacco industry, saan naman kaya ito napupunta? Madaling araw pa lang, gising na ang pamilya ni Mang Domeng. Matapos humigop ng kape, agad nilang hinanda ang mga gamit. Mahigit 10 taon nang nagtatabako ang pamilya ni Mang Domeng. Dahil kapos sa kapital, mano-mano ang pagdidilig nila sa tabako. Sa pagdidilig pa lang, karaniwang 4 na oras na ang inaabot. Kaya maging ang maliliit niyang anak, tumutulong sa pagdadamo para mapabilis ang trabaho. Kumain ka na ba ngayon? Hindi pa po, nagkapila. Ano mas gusto mo, mag-aral o magtrabaho dito, magtanggal ng damo? Mag-aral wala. Ano ba gusto mong matapos paglaki mo? Siman kuya. Isang beses lang sa isang taon maaaring magtanim ng tabako. Ayon kay Mang Domeng, hindi sapat ang kita sa tabako pagdating ng anihan. Sa akin lang talagang kukunti lang matitira. Kasi wala pa kasi utang namin. Mayroon pa, hindi pa nababayaran. Nalungkot. Masumang lungkot kasi hindi ko maibigay lahat yung gusto nila. Pasensya kayo na, ito lang kaya kong bulan. Kapag nasinyote natin, meron din. Pero hindi raw niya maiwan ang pagtatanim ng tabako. Wala kang may pakitang tanim na tabako, hindi na kang popotangin. Kasi lahat ng puran mi dito, puro utang. At sa kabila ng maliit na kita, pilit niyang itinataguyod ang pag-aaral ng anak. Saan nyo ko kinukuha yung pambayad sa ano? Inuutang. Kapag tapos ng tabako, binabayaran. Talagang gusto ko silang makatapos. Mayroon silang kapag pasok silang trabaho, matulungan yung mga kapatid nilang hindi pa nakapag-aaral. Noong taong 2003, ipinasa ang Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Nakasaad din sa batas ang mga programa at proyekto para sa mga apektadong magsasaka ng tabako. Ilan sa mga programa ay ang Tobacco Growers Assistance Program at National Tobacco Free Public Education Program. Pero para kay Mang Domeng, hindi niya naramdaman ang programa ng gobyerno. Sana gusto mabigyan ng sariling lupang pagtataniman. Kasi yung tinataniman, puro hindi sa amin yan. Ang Department of Trade and Industry ang punong ahensya ng Interagency Committee Tobacco na siyang magpapatupad ng Tobacco Regulation Act of 2003. Pero hindi sigurado kung naipatutupad ng maayos ang mga programa. Ang naging priority ng Interagency Committee is situate na yung mga prohibition, yung mga timelines ng batas. Yun muna ang gawin nila. Yung mga assistance program, wala pa yun. Ayon sa FCAP, hindi maayos na naipatutupad ang mga programa
dahil hindi malinaw sa Tobacco Regulation Act of 2003 kung saan manggagaling ang pondo. When you look at dislocated farmers who want to quit tobacco farming because it's causing harm to their families, it's killing them. Dislocated sila. So, anong kailangan nila? Di ba pera? So, kung wala kang pera na nilaan para tulungan ang mga dislocated farmers, what is the intention of the law? Sa tala ng Bureau of Internal Revenue, ang halos 50 bilyong pisong nakolekta sa sin tax mula taong 2006 hanggang 2007 hanggang ngayon, hindi nagagalaw sa Bureau of Treasury. Giit ng FCAP, bagamat hindi sakop ng RA 9334 ang mga programang itinakda sa Tobacco Regulation Act of 2003, maaring kunin ang pondo para sa programa mula sa sin tax na nakolekta. In other countries, that's what they do. The funding ng sin taxes is used to fund programs to go against tobacco. Kasi nga, interrelated siya, di ba? Kasi kinukuha mo yung pera from the sin taxes in order to promote yung health ng tao. Malaki ang kitang nakukuha mula sa industriya ng sigarilyo at iba pang produkto mula sa tabako. Dinggin sana ng pamahalaan ng hinaing ng ating kababayan na ang ilang bilyong pisong buwis na nakukuha mula sa industriya magamit din kahit papano para sa kanilang kapakanan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.